Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muli po ay tayo ay narito. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. At sa lahat ng nag-viewing sa ating live streaming online service. Salamat sa Panginoon. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon. At kagaya po ng ating series na ginagawa this weeks ay kagaya ng last time na ating napag-aralan is Unconditional Joy Thursday. And ngayon po ay tayo ay mag-aaral at pag-uusapan natin ang faith, which is unconditional faith. I know na I believe in my faith journey, nakita ko na ang faith natin, it must be unconditional. Kung ito ay talagang totoo at matibay, it must be unconditional. Andito po tayo sa Hebrews 11, chapter 11, verse 13. Ang sabi po rito, sundan nyo na lang po ako. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on earth. And sa puntong ito, sinabi doon na that they died in faith. And then babasahin ko rin po ang Daniel chapter 3 verses 17 to 19, and then we will pray. And sabi dito po sa ito po ay doon po ko kinuha yung aking title na Unconditional Faith, when sinabi dito, they all died in faith. Kahit hindi nila natanggap yung pangako ng Diyos. Namatay sila na hindi nila nakita ang promised land, hindi nila nakita yung mga pinangako ng Diyos, and yet ay sabi ng salita ng Diyos, they died in faith. Ang sabi din ng Daniel, sina Shadrach, Meshach, and Abednego 3:17 to 19, ito po yung sa panahon na sila ay pinagbawalan na manalangin sa ibang Diyos maliban sa Diyos ni Nebuchadnezzar or Nebuchadnezzar. At ang hindi luluhod sa Diyos ang ginawa ni Nebuchadnezzar is sila itatapon sa pugon at sila ay doon ay mamamatay. And yet, ang sabi dito ay verse 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. 18, but if not, kung hindi man, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. And verse 19, then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage or his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. And dito ay sinabi nila, kahit hindi man kami iligtas, una, hindi kami sasamba sa inyong Diyos-Diyosan, sapagkat alam namin kami ililigtas na aming Diyos na pinaglilingkuran. And kung hindi man kami iligtas ng aming Diyos na pinaglilingkuran, hindi pa rin kami sasamba sa inyo. And that's why I entitled my sermon Unconditional Faith, that their faith is not for sale. Sabihin natin ulit, their faith is not for sale. And gusto ko rin sabihin na that their faith is till death do us part. Hanggang sa mamatay, ang kanilang pananampalataya ay mananatili. Panginoon o Diyos, salamat sa iyong salita, naming pagbubulay-bulayan ngayong hapon. Dalayan ko, Panginoon o God, na i-energize mo, palakasin mo aming pananampalataya, patatagin
At kahit anong mangyari, Panginoon o God, patuloy kaming susunod sa iyo, patuloy kaming mananampalataya sa iyo. Ang matanggap man namin ang aming mga pinapanalangin, makita man namin o hindi ang iyong mga pangako, hindi kami, Panginoon, manghihina, kundi bagkus, lalo kami, Panginoon, tatatag, titibay sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Hindi kami hihiwalay sa iyong salita, sa iyong presensya, Panginoon o God. Whatever it takes, mananatili kami sa iyong presensya. That our God and our faith, you are unconditional God, and your love is unconditional. Even our faith will be unconditional. We thank you, God. Be our speaker, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So God bless sa bawat isa. So ang ating topic, kung sa Tagalog, ay ang pananampalatayang walang kondisyon. Amen. Walang kondisyon. Kahit anong sabihin, kahit anong mangyari, ang pananampalatayang ating pinag-uusapan ay walang kondisyon. At sinabi ko rito sa Tagalog din, kung kahit anong mangyari, ang tunay at ang malalim na pananampalataya ay hindi nagbabago at hindi nawawala. Amen? Real faith has no condition. Whatever it takes, whatever happens, our faith remain strong. Mananatiling malakas ang ating pananampalataya kahit anong mangyari sa buhay natin. Mamatay man ang ating pinagpipray or hindi man natin matanggap ang ating blessing, whatever it takes, mananatili tayo. Sabi ko dun last week is even the unconditional joy will remain in our hearts. Amen? Now, the unconditional faith. May illustration sa aking introduction para ipakita yung unconditional faith. Ay merong ako babanggitin sa inyo about sa illustration ng isang bata na naiwan sa third floor at ito'y nagkasunog. Naiwan siya doon at umuusok na lahat ang loob ng andun yung fire, and then yung ama ay nasa baba, and then nakikita niya yung nakikita niya yung kanyang anak at nandun sa bintana at sabi niya ay gusto niyang tumalon pero wala siyang makita dahil sa kapal ng usok. At ang sabi nung tatay dun sa baba ay, ang sabi niya ay anak, tumalong ka, sasambutin kita. Ang sabi nung bata ay tay, hindi ako pwedeng tumalong kasi hindi kita nakikita, baka kung saan ako bumagsak. Ang sabi nung tatay, anak, hindi na mahalaga kung hindi mo ako nakikita, ang mahalaga nakikita kita, tumalong ka lang. Amen? At ang bata ay tumalon. So, ganun din ang ating pananampalataya. Kahit hindi natin nakikita ang Diyos, kahit para bagang ang wallet ay wala ng pera, wala na tayong pambayad, wala na tayong pambili sa mga gastusin natin, and yet mananampalataya pa rin tayo. Idideklara pa rin natin na parang si Elijah. Ayan, naalala ko ngayon si Elijah. Si Elijah, because of his faith, ang sabi niya ay sa panahon sa Mount Carmel, yun sa panahon na itatry kung sino ang tunay na Diyos. Ang sabi niya, wala tayong time para pag-usapan lahat, but sinabi niya na buhusan niyo pa ng tubig. Buhusan niyo pa ng tubig and then hanggang sa bumahadan na doon sa threshing floor. Because of his faith, his faith goes beyond his understanding, his intellect. Kasi kapag ang tubig ay sinindihan mo ng apoy, normally hindi magsisindi ito. But his faith is beyond his intellect, beyond his understanding, beyond nature. His faith is extraordinary faith. His faith is supernatural faith. Amen? And so, ganun din ang dapat maging buhay natin. And sabi dito sa Hebrews 11:8 sa NET version, says, sabi doon ay Abraham, kung babasahin natin yung Hebrews 11, wala naman tayong time, but sabi doon, bibigyan ko lang pansin yung Hebrews 11:8, tayo ay Hebrews 11:13, but Hebrews 11:8, kasi pinag-uusapan po dito sina Enoch, sina Noah, and then sina Abraham, in every hall of faith, father of faith. And then sabi dito ay
Abraham went out without understanding where he was going. Nung siya tinawag ng Diyos ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ganun po ang faith natin. Kahit minsan hindi natin naunawaan ang ating pupuntahan, ang pinagagawa ng Diyos, our faith must be unconditional. Amen? That's the kind of faith na nais ng Panginoon na maranasan natin. Kahit hindi natin naunawaan, just believe that God is able to do exceedingly abundantly more than we ask, think, or imagine. Higit sa ating naiisip, higit sa ating naunawaan, ang Diyos ay gagawa. Amen. Yan ang pangako ng Diyos sa Ephesians 3:20. So, that even we don't understand our situation more than our imagination, our faith continues to move on. And ito yung mystery ng faith. Minsan ang hirap unawain ng faith, ano? Kasi, paano nga ba maunawaan ng faith? Especially, of course, andun ang ang Hebrews na ipangako ng Panginoon. Now, faith is, ano sabi sa Hebrews 11:1? Ang sabi ng Hebrews 11:1, ang sabi sa King James, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun ang ating tularan. Sa mga buhay nila, hindi nila nakita yung ulan, wala naman siya nakitang barko. He don't know what he is doing, and yet unconditionally by faith sumunod siya sa Diyos. And ayun po ang ating focus ng ating usapan ngayong hapong ito. And sabi ko rito na kanina na this is the mystery of faith. Kahit hindi natin naunawaan, sumusunod lang tayo. Sabi nga ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians 2:9 is no eye has seen, no ear has heard what the Lord has prepared for those who love Him. So, hindi pa natin nakikita, hindi pa ni sumagi sa ating isipan, sa ating puso, yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa atin. And yet, we are excited na ating maranasan yung mga inihanda ng Diyos, the mansion of heaven, and yung mga inihanda ng Diyos sa atin lahat dun sa langit. My question is, bago tayo pumasok sa main points, is paano nga ba maipuprove ang ating pananampalataya? How our faith is proven? Of course, nakalagay na sa Bible, our faith is proven through trials and sufferings. Nakalagay sa Bible, sa pamamagitan ng mga sufferings and trials, dito natin makikita the beauty of our faith. Hindi basta lang faith ito Kasi it is formed not just by hearing and hearing by the Word of God, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, sabi sa James 1:2-4, ang sabi dito ay, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Alam nyo, ang faith ay mahuhubog lamang sa pamamagitan ng sabi ng salita ng Diyos through trials. Hindi sinabi ng Bible, through trials of some kind. But ang sabi dito ng Bible, gusto kong bigyan ng pansin, through trials of many kinds, many problems, many sufferings, many testings, many trials of life. Dito lang makikita natin na tunay yung ating pananampalataya, mga kapatid. Not in times of blessing, not in times na wala tayong sakit, not in times na tayo ay puno ng pagpapala, hindi. Makikita yung pananampalataya natin kung tunay at malalim in times of trials of many kinds. This is the beauty of faith, mga kapatid. Ang sabi nga rito is because you know that the testing of your faith produces perseverance, and perseverance pa. And then perseverance finish its work so that you may be mature. It helps us to be mature. Ang mga trials of life, nakakatulong yan para sa ating maturity. Para tayo lumago sa ating pananampalataya, para tayo lumago sa ating buhay, how to deal with life. How to deal with family, with problems, with sufferings, with sickness, with the church, sa ating mga amo, lahat yan. And sabi pa rito ay ang ating mga pananampalataya it is tried and tested by fire. Sabi sa 1 Peter 1:7, ang sabi ng salita ng Diyos dito sa King James is that the trial of your faith
being much more precious. The trial of your faith, our faith is much precious. Mas higit yung trials. The testing of our faith is more precious, sabi dito, than gold. Kung yung iba'y mayayaman, at tayo naman ay puno ng pananampalataya, naghihirap minsan tayo. Pero ang sabi nung saan, mas mahalaga pa raw ito sa gold, sa mayayaman. Yung iba nga, mayayaman, pero wala naman silang faith. Amen? Kaya ang sabi dito ng salita ng Diyos, that the trial of your faith being much more important than of gold that perishes, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Sa kaluwalhatian ng Diyos. In fact, sa buhay ni Job, ito ay naluwalhati ang Panginoon sa magitan ng kanyang buhay. And so sa atin din, we need to be strong in our faith kasi meron nagsabi, ang sabi dito ay, kasi mahilig ako sa quotation, even I make my quotations, pero ito hindi galing sa akin, which is I believe. Ang sabi niya dito ay, a faith that is not tested is a faith that cannot be trusted. Ulitin ko, a faith that is not tested is a faith that cannot be trusted. Ang mga pananampalataya na hindi pa na-i-test, I cannot trust. Yung mga, halimbawa, may mga magtuturo sa atin na wala naman silang experience, it's hard to believe when you don't have experience. Amen? Wag mo akong payuhan kung hindi ka pa namamatayan. Wag mo akong payuhan kung ikaw ay walang anak at ako'y may anak. Kumbaga, okay lang naman, I can listen, but almost you cannot relate with my condition. Sasabihin mo lang yung naunawaan mo, but you need to relate. Kailangan natin may mga experiences, many trials of many kinds for us to relate to other people, sa mga tao. Kaya napakahalaga po ng mga trials natin, mga experiences natin sa buhay. Mas mabigat pa nga, sabi ng Isaiah 48 verse 10, that we are refined in the furnace of affliction. Mabigat po yun. But this is the Bible. This is the Bible. Kumbaga tayo idadarang talaga ng Diyos sa furnace of affliction. Para tayong nasa pitsahan. Para tayo yung gold na hinuhubog para mawala lahat ang mga madudumi. And then, may mga nilagay ako dito that sufferings and testings molds, purifies, and solidifies our faith. Sinusulidifies ang ating pananampalataya. Nakita nyo pagka yung mga wini-welding, may welder dyan, para yun ay andun yung apoy. Pero andun ay sa pamamagitan nagiging solid yung dalawang bakal na pinagdidikit. Ganon din sa ating pananampalataya. Through the fire, nagiging solid ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. And so, ito yung ating pinag-uusapan na unconditional faith. Number 1 na ating makikita rito, andun lahat ito sa verse 13. Ang sabi dito ay, they died in faith not having received the promises. Number 1 is, the unconditional love, isulat nyo, continues to have confidence in spite of unanswered prayer. Continues to have confidence. The word confidence, ito ay 4 na C. The word confidence. Continues to have confidence in spite of unanswered prayer. Kahit walang kasagutan, patuloy siyang nagtitiwala sa Diyos. Balang araw, ibibigay din ito ng Panginoon sa atin. Balang araw, ako'y pagagalingin din ng Diyos. Whatever it takes, against all odds, against all the negative situation, tayo ay magkaroon ng pananampalataya kagaya ng mga father of faith na ating tinutularan. Kasi sabi ng salita ng Diyos, Hebrews 11:6, it is impossible to please God, for whoever comes to Him must believe that He exists and that He is the rewarder of those who earnestly seek Him. Sabi ng salita ng Diyos, hindi natin mapapaluguran ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. We can never please God. We can attend every Sunday to the church. We can read the Bible. We can memorize the Word of God. But without faith, it is not automatic na tayo, ibig sabihin na pag tayo ay every Sunday umattend sa church, it is not automatic. Maybe yung ating pananampalataya na tayo naligtas, okay, we have faith on that. But how about
faith on God's providence? How about faith on healing? How about for miracle? How about faith for resurrection from the dead? So, kailangan natin na i-apply natin ating mga pananampalataya, mga kapatid, sa maraming kaparaanan. This is the beauty of faith. This is the beauty of faith. Para yan diamond eh. Ang daming beauty ng pananampalataya na i-apply natin sa maraming bagay. And so, napakahalaga na tayo ay sinabi ng salita ng Diyos that the just shall live by faith. Amen? And so, isa uling illustration na sasabihin ko sa inyo patungkol dito sa the unconditional faith continues to have confidence in spite of unanswered prayer. Kahit walang kasagutan. Ito yung dalawang mag-ama na nagpunta sa sinihan. At maya-maya ay habang sila nanonood, lumabas yung tatay. Ang sabi nung tatay, kahit anong mangyari, whatever happens, whatever it takes, you will not move from this chair. Okay? Hindi ka kailanman naalis sa upong ito, babalikan kita. Yun ang sabi ng tatay. And then later on, lumabas yung tatay. And then makalipas ang ilang minuto, nagkaroon ng sunog doon sa sinihan. And then kilala niyo yung tatay niya na lahat ng ipinangako niya, tinutupad niya. Namolda yung kanyang pananampalataya, yung trust sa kanyang tatay. Kaya kahit sinabi niya na huwag kang aalis kahit anong mangyari. Nung magkasunog sa sinihan, naglalabasan ng mga tao, nagtakbuhan ng mga tao sa labas, at sasabi ng ilang mga tao doon, anak, Totoy, punta na, sumama ka na sa amin. Come with us, because you will kill by this fire. Sabi niya gano'n. And then, pero ang sabi ng bata ay, hindi po ako aalis, iintayin ko po yung aking tatay, sapagkat siya ay nangako na kahit anong mangyari, hindi ako aalis dito. That's the faith na kailangan natin. Kahit andun yung danger, andun yung panganib, even yung life natin, even yung ating idinideclare na pananampalataya, gumaling man o hindi, sabi ko nga kanina, ito, dumating man o hindi yung tatay, pero yung bata, kahit andun ang malaki ng apoy, hindi pa rin umaalis. And then, at the end, dumating yung tatay. That's the faith. That's the confidence. That's the unconditional faith. That's the unconditional love of the Son to His Father. Kung kilala natin, kagaya ng pagkakilala ng bata sa kanyang tatay, at tayo din sa ating Panginoon, hindi rin tayo mag-give up sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. At yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Doon nagagalak ang Diyos. Sinabi ko kanina na si verse 11:6, for it is impossible to please God. For without faith, it is impossible to please God. So, napakahalaga nito, mga kapatid. And number 2 is, ang sabi doon ay, having seen them afar off. Kanina, hindi nila naranasan ang pagpapala, namatay silang ganon. At sabi doon ay, nakita lang nila sa malayo yung pangako ng Diyos. Having seen them afar off, sila ay pangalawang C is they continues to cling forward. Nakatingin pa rin siya sa unahan, hindi sa likuran. Alam niyo yung forward, mayroong isang quotation ako naalala rin din doon, nilagay ko rin dito na not all movements are forward. Some movements are sidewards and backwards. Some are downwards, some are upward, and others are forward. Sa ating mga buhay, whatever it takes, unconditional faith must continue to cling forward. Kahit anong mangyari, aabanti ka. Ang sabi nga, even tayo ay hindi yung mag-fail tayo sa buhay, magkaroon tayo ng mistakes, nawala ang lahat. Ang sabi nga ni John Maxwell ay, it doesn't matter how you fail, as long as you fail forward. You fail forward, not backward. Umabanti ka lang. Makikita mo yung pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ito ay, gustong-gusto ko yung story ni Derek Redmond. Ito ay nangyari 1992 sa Barcelona Olympics 400-meter race. At si Derek Redmond ay 8 silang naglalaban. Makikita niyo sa YouTube. And sa panahon na sila ay naglalaban, pang-4 siya. And then
andun yung sprint race nila. At nung sila ay nasa 150 meters na, nakaramdam si Derek Redmond ng yung pananakit ng kanya sa ilalim ng kanya sa kanyang pigi. At bigla siyang tumigil, bigla siyang lumuhod sa kanyang track, sa kanyang lane. And then naabantihan siya lahat ng apat na nasa likuran niya. And then what happened? Siya ay nag-iintay marahil sa panahon na yon. Even ang lahat ng tao nag-iintay kung ano ang gagawin niya. And then he needs to decide. Kasi darating maya-maya yung stretcher. And then para siya kunin. Pero habang siya nakaluhod at nakataas yung isang kanyang paa, nakaluhod at siya ay at nag-iintay ng darating. Pero sabi niya kailangan niya mag-decide. And maya-maya tumayo siya. Hindi niya inintay ang stretcher para siya kunin. Tumayo siya at hihingkod-hingkod siyang tumatakbo, papilay-pilay. Yung isa lang ang natakbo pero halos hila niya yung kanyang kanang paa at hawak niya yung kanyang kanang pigi at sa sakit umiiyak halos siya. And then maya-maya may dumating na isang malaking katawan dumating at pinagbabawalan siya ng mga guards. Pero sinabi nung nasa nung dumadating, I am his father. Pinabayaan siya. And then nung hinabol niya yung kanyang anak, si Derek Redmond. And then sabi niya nung inabutan niya, sabi niya, son, you don't need to do this. Sabi niya ganon. You don't need to finish this. Pero sabi niya, I need to finish this race. Sabi niya ganun. Okay. Sabi ng tatay, dahil sa pag-ibig niya doon sa kanya, umiyak yung anak, si Derek Redmond. Nakita ng tatay, okay, I will help you to finish this race. Hawak-hawak niya sa pinaalo niya sa kanyang balikat at magkasama niya na tinakbo yung another 250 meters race na natitira. Kahit masakit na masakit yung naramdaman, umiiyak siya. Talagang umiiyak siya. Makikita niyo sa video. Kahit yung kanyang naramdaman napakasakit at ang mga tao marahil iisipin niya na mga nonsense ang kanyang ginawa. For what? Wala na rin naman talo na rin naman siya. Pero he has a different mindset. Ang sabi niya, I need to finish this race. Whatever it takes. I don't care if I don't win this game. The most important thing for me is not to win, but to finish this race. He was so encouraged by his father nung makita niya na tinutulungan siya. By the love of the father, sige, tutulungan kita. Magkasama sila. Nung malapit na silang dumating sa finish line, iniwanan niya si Derek Redmond, okay, you finish it alone. Tumatakbo pa rin siya. And then, tinapos niya yung game. And then, alam nyo, 65,000 na nanonood on that stadium, standing ovation. Hindi man makikita yun sa lahat, but lahat ay tumayo because hindi man siya nanalo, but tinapos niya ang kanyang laban. Yun din ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. In spite of the pain, umiiyak ka man, nagtatanong ka man sa Diyos, nagtatanong ka man sa buhay, bakit Panginoon nangyayari sa akin ito? In spite of everything, you finish your race. Move on. Cling forward. Move forward, whatever it takes. It is not what they say about you, but it's what you say about you that matters. Huwag mong isipin yung sasabihin ng mga tao. And because of that great act of Derek Redmond, hanggang ngayon pinag-uusapan niya, don't give up. Never give up. Never give up on your dreams. Kung mayroon kang pangako, mayroon kang pangarap, mayroon kang hinihintay sa Panginoon, continue to cling forward. Number 3,
Ang sinabi doon na, and were persuaded of them and embraced them. Ang gusto ko sabihin dito ay, continue to claim what you believe in. Kung sabi ko kanina, continue to have confidence. Ngayon, sa pangalawa, sabi ko kanina, continue to cling forward. Number 3 is continue to claim what you believe. Whatever it takes. That is one of the characteristic ng unconditional faith. Kung yan ay that's your passion, that's what you are living for, alam mo na ayan ang sabi nga ay dalawang bagay lang naman ang dapat mong sagutin sa buhay. When you were born and why you were born. Dapat natin lahat tayo sagutin natin when you were born and why you were born. Bakit ka narito sa buhay? Kailangan alam natin yung plano ng Diyos sa atin para hindi tayo manghina sa ating mga buhay. Lahat tayo nakakaranas ng mga mistakes in life. Sino bang hindi? Pero mistakes doesn't mean failure. Personally, I don't believe in failure. As long as you believe, as long as you claim what you believe in, you can be the Manny Pacquiao in the world. Na dati si Manny Pacquiao, kita natin ang buhay ni Manny Pacquiao. Dati napakahirap, natutulog lang doon sa kalye, natutulog sa ibabaw ng karton. Napakahirap na ng buhay niya. But he continued to practice kung ano man yung kanyang desire, yung kanyang passion, pinagpatuloy niya. Kahit anong sinasabi ng mga tao, nagpatuloy siya. And now, the rest is history. We have the Manny Pacquiao in the world of boxing. 12 titles ang kanya nakuha. Maybe tayo rin ay kagaya ni ng KFC na at the age of 65, sabi sa story, akala mo parang tapos na ang buhay mo. You think you're a failure pero hindi si KFC. Ang sabi niya, at the age of 65, lahat ng buhay niya is failure. Lahat ay mistakes. Lahat ay kahihiyan sa kanyang political life, kanyang married life, yung kanyang business, whatever. Lahat ng ginawa, lahat ay palpak, lahat ay mistakes. Pero sabi lang niya, he maintained his mind to be positive. Sabi na nga ng Bible, what you think in your heart, so isip. Pagsamahin mo yung isipan mo, yung puso mo. And you can do many things because sabi nga imagination is without boundary. Imagination is without limit. And so ang buhay ni KFC, the rest is history na rin. At the age of 65, nagpatuloy pa rin siya. So sa ating mga buhay, let's continue to claim what we believe in. Hindi ko rin inisip na ako'y makakapagluto ng banana chips. Hallelujah. Hindi ko rin alam na makakapagluto ako ng ganong lasa, and yet this is unique sa buong mundo. Wala tayong makikita ng ganong lasa. I believe this is from God. Ang kailangan ko lang natin, at nating lahat, hindi ako lang, tayong lahat, kailangan lang natin na i-cultivate yung ating pananampalataya, yung ating gift, para patuloy nating i-claim. Kasi hindi naman natin mararanasan yung promise ng Panginoon without doing something or without doing anything. Kailangan nating mag-work, mga kapatid. Faith without work is dead. Andun yung claim, pero you need to do your job. You need to do your part. We need to do our part sa ating mga buhay. And natutuwa ako sa Panginoon dahil kung ako nga kung sa buhay ko, kung tinanggap ko yung mistakes ko is a failure, wala ako dito ngayon na nagpipreach sa inyong harapan. Wala ako ngayon dito para mag-minister sa Panginoon. But because I don't believe in failure, I believe in mistakes. Lahat tayo nagkakamali, but I don't believe in failure. And so, ganito tayo, buhay pa tayo ngayon. And sabi rito, naging favorite ko na rin ang itong 2 Corinthians 4:7, that there is treasure in this earthen vessel. Meron tayong treasure dito sa katawang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin i-cultivate, mga kapatid. Tingnan nyo ang Middle East. Example na lang ang Dubai. Lahat po yun
sa panahon na yun ay disyerto. Pero just they cultivate their gifts, their mind. They engage their minds. And so, makikita natin ang Dubai, nakakapaggawa sila ng artificial island. Andun ang 7 stars, the highest hotel in the world. And ngayon ay napapataasan na sila. I think mayroon ng lumalaban na mas mataas na ngayon sa Dubai. And then tingnan natin din yung ang Israel. Sabi ko nga sa inyo dati, 65% of the land of Israel is desert. But in yet, because they cultivate their gifts, their talent, ito ang Israel ngayon. Sa atin din buhay, magagawa din natin yun. As we continue to claim, alam natin, ito ang plano ng Diyos sa aking buhay. Alam natin na ito yung gift ko. I need to mix it. I need to combine it with passion. Kailangan kong gawin ito. Maybe hindi mo ito gift, but this is my gift. This is my passion. This is what will I do. Hindi man ako boksingero, hindi man ako magaling na kusinero, whatever it is. Maybe ikaw ay painter. Maybe ikaw ay doctor. Maybe ikaw ay nurse. Ngayon, ang sinasabi nga is mga doctors, mga nurses, police, mga soldiers, they are the new modern day heroes. Salamat sa Panginoon. Merong mga heroes ngayon na talaga naman makikita natin sa buong mundo. At salamat sa kanilang mga buhay because of this. And so, sa ating mga buhay ay binanggit ko rito na na nakita ko rin ito. Ang sabi niya doon sa buhay natin, kapag tayo nagkakamali sa buhay, ang sabi niya, huwag tayong mag-give up because death is the only reason. Ulitin ko, death is the only valid reason for quitting. Kung ikaw ay buhay pa, you don't have any reason to quit. You don't have any reason to pronounce your life as a failure. As long as there is life, as long as there is breath, as long as na humihinga ka, mayroong pag-asa ka sa Panginoon. You just activate your faith, that unconditional faith. It depends on you, not on me, not on anyone else. It depends on you. Continue to claim that. And then lastly, number 4, continue to confess. Kung kanina, continue to claim. Lastly, continue to confess what you believe in. Ang sabi niya, sabi dun sa verse 13 pa rin, the last part is, they confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. So, let us continue to confess. Kailangan, minsan pag hindi natin makita, wala tayong magawin. We just need to confess it. Kiniklaim natin, pero hindi natin nakikita. Kagaya nga yung binabagit ko sa inyo. And salamat din sa buhay ni Pastor Roland Tandoy, yung voice-activated system. And nailing ko yung aking I call the Bible voice-activated Bible. I called our healing voice-activated healing. We need to speak to our sickness. Kahit inuubo-ubo ka pa, confess it. I am healed. I am healed. Hindi ka gumagaling, continue to confess. I am healed. I am healed. Walang pera dumarating, darating ang pagpapala. Sa panahon namin, dumating kami sa panahon na siguro last year, talagang wala na kaming resources. Kasi wala kaming regular salary, wala kaming regular income. Meron kaming mga babayaran, and then talaga nagpray kami sa Panginoon. Lord, hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Sa iyo lang kami tumatawag, Panginoon. Yun ang sabi namin. Every morning we pray. And then Lord, gumamit ka ng mga tao, Lord God, that they will be the one who will be touched by your Spirit, na sila ang magta-transfer ng blessing sa aming mga buhay. Something like that. Lord, hindi namin alam kung saan kami kukuha, but we call on you. Ang sabi nga ng Psalm 61 verse 2, when my heart is overwhelmed, I go from the earth, I go to the rock that is higher than I. Tumatawag kami sa Panginoon. At alam nyo, ang miracle ng Panginoon, we will call this miracle, kasi si Leia po ay siya ang umalis sa trabaho, sa work niya, and normally you are not allowed to be given a reddito di cittadinanza, yung tulong ng gobyerno. And yet, alam nyo yung ginawa ng Panginoon? Nung dati ay rejected na yung kanyang application ng reddito di cittadinanza,
And yet, nagpe-pray lang kami. Alam nyo, wala naman siyang ginawa. Hindi niya kinontrol sa posta or whatever na kanyang, yun po ang kanyang trabaho. And then, sa kabila ng lahat na wala siyang ginawa, dumating na lang ang sulat sa amin from posta, from IMS, and then dumating sa amin yung blessing. And until now, nakakaranas po kami ng ready to di Cittadinanza na yun ay ginagamit ng Panginoon para sa amin na pagpalain kami is i-provide ang aming pangangailangan. And that's what I am telling you. We need to confess. Continue to confess what you believe in. Alam mo na pagpapalain ka ng Panginoon. Alam mo na hindi ka iiwan, hindi pababayaan naman ng Panginoon. Kaya patuloy tayong manampalataya. Kung hindi man natin nakikita ang pagpapala, you claim it, but hindi mo nakikita, confess it. Sabi ko nga, believe, have faith in your heart, believe in your mind, confess with your mouth, you will see with your eyes. Yun ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. At malapit na ako magtapos, nakikita ko sa ating mga buhay na ang pananampalataya natin, no, sinabi dito na meron ako tinatawag na, ang tawag natin sa ating buhay is a spiritual faith journey. Kasi sinabi ng Romans 1:17 that our life is from faith to faith. From faith to faith. Pero alam nyo, nakita ko rin na ang ating pananampalataya is hindi lang from faith to faith. Kasi sometimes, geographically speaking, we transfer from place to place. Okay? Mula sa, kagaya namin, mula sa Pilipinas to Italy, from place to place. And then from Rome to Terni. And then from Terni to Ancona. We are moving from place to place. Pero I believe, ang tawag ko rito na, personally, gusto kong tawagin, sa akin lang to, ang tawag ko din sa atin, hindi lang magkakaroon tayo ng geographical journey dito sa mundong ito, but magkakaroon din tayo ng spiritual geography, spiritual journey. Kasi sabi ng Bible, from faith to faith. We will move, una, from place to place, second, from faith to faith, and lastly, from glory to glory. Sinabi ng 2 Corinthians 3:18. So, hanggat hindi po tayo nawawala dito sa mundo, no one will graduate on faith. No one will graduate on glory, or walang magsasabi sa atin na I'm so matured enough. Walang magsasabi na sa atin na wala nang kailangan baguhin sa atin. No. I believe kasama ako dyan at kasama kahit sino. Lahat tayo patuloy na hubugin ng Panginoon. Patuloy, paminsan-minsan magkakamali tayo sa ating mga buhay, and that's what the Lord is saying sa 2 Corinthians 3:18 that we will be transformed from glory to glory. Minsan ang natitingnan lang natin ang Romans 8:28, all things work together for good, pero hindi natin tinitingnan yung verse 29 that we are predestined. Nangyayari ang lahat ng bagay not only for good, but we are called to be predestined to be in the likeness of Jesus Christ. Para tayo maging kawangis ni Jesus. Yun ang good doon. Yun ang pinakamaganda doon. Para tayo maging kawangis, tinatapisan tayo ng Panginoon. Once in a while. Yung ating karakter, yung ating kasungitan, yung ating masasamang ugali, tinatanggal ng Diyos yan. Because of the sufferings, because of the trials, hindi na tayo magmamalaki. Na tayo, lahat, we are vulnerable sa lahat ng mga sufferings. Ang mahalaga, your faith is unconditional. Amen? And sabi dito sa 1 Peter 1:9, ang sabi sa 1 Peter 1:9, this is the goal of our faith, the salvation of our soul. Kaya tayo tayo na patuloy na ng palataya sa ating Panginoon because meron tayong goal, the salvation of our soul. Sabi dito sa sabi dito ay receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Ang sabi sa NIV ay for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Yun ang ating mga pinanghahawakan kung bakit tayo kahit anong mangyari meron tayong unconditional faith. Kasi mayroong divine exchange of heaven. Mayroong kapalit ang langit sa mga sufferings, sa mga unconditional faith na meron tayo. Hindi naman tayo pinaghihirap lang, Panginoon
tayo ay may kapalit ang langit sa lahat ng ito. Kaya tayo wag manghinawa mga kapatid. Ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Bakit po sinabi ni Apostle Paul kay Timothy that we need to fight the good fight of faith? Because ang buhay po dito sa mundo hindi madali. It's so hard. It's not easy to live in this chaotic world. Magulang mundo. Kahit ngayon, mas lalo pang gumulo ang mundo. And andyan ang coronavirus, and yet salamat sa Panginoon may mas marami ang mga sabi ko nga nung isang araw sa ating prayer is kung dito sa Italy is more than 14,000 ang mga namatay, pero more than 19,000 naman ang mga gumaling. Salamat sa Panginoon. And let's believe na lahat na ng ito ay bababa na ang record ng mga namamatay. Let's continue to confess with unconditional faith na ang virus na ito matatapos na in the name of Jesus. Amen. And para sa ating lahat, as I close, so whatever it takes, let's fight the good fight of our faith in Jesus Christ, kasi siya ang magre-regalo sa atin ng buhay na walang hanggan. And let's declare sa ating mga buhay that I am a fighter. You are a fighter. Sabi ng Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Salamat Panginoon sa iyong salita. I pray Lord na sa bawat amin na pag-aralan Panginoon, sa magitan ng iyong salita, I speak unconditional faith sa bawat isa in the name of Jesus. Sa panahon na kami nahihirapan, Panginoon, I pray for endurance, O God. I pray for the molding of our character in the name of Jesus. Sa lahat ng mga nahihirapan, Panginoon, we will continue to have confidence. Even there is an unanswered prayer, hindi man namin nakikita, Panginoon, ang iyong mga pangako, Panginoon. But Lord, patuloy kami, Panginoon, mananahan sa iyo. We will continue to cling forward, whatever it takes. We will not go backward, but we will not push backward, but we will press on to our calling, oh God, in the name of Jesus. And we will cling to what we believe in according to your word, and we will confess. Kung hindi pa namin nakiklaim yung ating mga pagpapala, we will continue to confess it. Kahit man kami tawanan, kahit man kami ay kumbaga sa tingin ng tao, like Derek Redmond, Panginoon, Derek Redmond, marahil, Panginoon, tatawanan na kami. In spite of the pain, Lord God, magpapatuloy kaming lahat sa aming pananampalataya, O God. Kahit kami hindi na namin maunawaan ang nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, ay patuloy kami, Panginoon, magkakaroon ng mas malalim na pananampalataya, Panginoon. Through trials of many kinds, hubugin mo ang aming pananampalataya. Lord, we are giving you the full authority over our lives, over our family, over our church, over our community, over our nation, our world. In the name of Jesus, maghari ka, Panginoon. At Lord God, sa lahat na nangyayari, Panginoon, sa patuloy na nangyayari sa COVID virus na ito, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, maligtas na, Panginoon, O God, ang lahat ng mga nahihirapan sa pangalan ni Jesus. Patuloy sila, Panginoon, magsisi ng kanilang mga kasalanan. Lahat na ng tao sa mundo, we pray in the name of Jesus, lahat kami magsisi na aming mga kasalanan, Panginoon, because there is a purpose out of this. Lord God, kung ano man ang ginawa ng kaaway, Panginoon, what the devil meant it for evil, but you will turn it everything for good, for the glory of God. Magkakaroon ng maraming kaligtasan, maraming kagalingan, Panginoon. We continue to speak death enough in the name of Jesus, but the healing will begin, health and healing will begin, restoration will begin right now sa buong mundo, sa pangalan ni Jesus, sa Italia, sa Pilipinas, Panginoon, sa Amerika, sa Israel, Middle East, Africa, sa buong Asia, in the name of Jesus. O God, maraming pong salamat sa iyong salita, Panginoon. I speak unconditional faith sa bawat isa na nakinig ng iyong salita, Panginoon. I speak unconditional faith, hindi lang sa bawat isa, kundi sa buong pamilya, Panginoon.
sa mga churches, O God, sa mga community, O God, in the name of Jesus, Lord God. Patuloy kami maging matatag sa aming mga buhay at tatanggapin namin, Panginoon, ang sinabi mo, Panginoon, through Paul, Apostle Paul, to Timothy, that we need to fight a good fight of faith, that we are a fighter. With God is on our side, who can be against us? We will always be a victor, not the victims. Salamat po, Panginoon. To God be the glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless you po. God bless your family. God bless everyone.